kilo yun. Basta magpayong niya pa kaya ito? Tayo na naman tayo. Galit lang tayo. Kung nga real ang yung payong mo, palit pa mo. O palitan mo pa na nito. Yan. Sa'yo. Sila ka na. Kailangan. Ayan na. Papayungan to. Nino? Wah! Mas ganda na ako. Parang tulo ng damulag daw. Magliriya ka. Matagal na naman din. Ano? Talaga na rin tamulag pala. O, ano? Pero kung wala mo kasi... Ano? Dito, papayungan na pala, kapatuloy mo. Kapatuloy yung papalupe. Kaya pinikayon, tapos yung kiningani ko. Ah, kapalo. Tugi ka na nga na. Iba pang pagkaitaya na. Okay, papag-iba ka kanina. Sa kuwatang tani din ka rin. Ay, tigil ang pandarakasan. Marena ka ba? Ayan lang. Ay, kita. Nanyaman ka rin. Awit ang kain. O yan, ako may tubo. Okay. Dahil na rin pegawa mo dyan, Jem. Hindi ka rin. Gising ko yun. Ayari daw ko pala. Maglas sa kandore ang bundok ka rin. Kanya na kayo mamabot eh. Meron na kayo bulok pasiban. Manabir na kayo ikay bundok, ikay kayo barakle. Isa ka mang inter, hindi ka mag-anak, may batang papalayo. Pag-anak sa mali. Di na nakita ng mga kapitalista at ng gobyernong ito na paunaing namumuno sa panahon na yon na marami ang lupain na walang titulo na nakita nila nung mag-across ang SDX dyan sa bahagi na yan. Pagkatapos nun, yun ay panahon na 2004. Pagkatapos nun, 2005, nabulaga na lamang ang mga magsasaka at residente ng Hacienda Dolores biglang nakatitulo. Ang lupain na ito may 700 hektarya na nagkakasukat na may 700 hektarya. Pamixture niya mo. Kaya at mga kasama,
pagkilos kapanabay ng pagkakatitulo o panalaligan ng mga nasinabing korporasyon at pagpapalayas ngayon sa mga magsasaka. Ang construction o implementation ng SCTEC sa panahon ngayon. 2005 nang mapatituluan ng mga nangangamkam ng lupang ito. Sa kanila ang lupain ng mamamayan ng Hacienda Dolores. Biglang nakakuha itong mga korporasyon na ito ng exemption order para sa coverage ng carper sa lupain ng Hacienda Dolores. Mabilis po yun. Walang kisap mata. Nangyari yun. Ibig sabihin, may nagaganap na sabuatan kung bakit napatitulungan. Pagkatapos ng exemption order na isa sa ginamit na mga dokumento at batayan para ipatitulo ito sa mga nangangamkam ng lupang ito, ang ginawang certification ng barangay captain ng Hacienda Dolores na pinaliwala ang karapatan ng kanyang mamamayan. Pinalabas niya, walang tenant, walang magsasaka dun sa nasabing lupa at ito raw ay talahiban. Piruin mo yun, gagawin ng isang barangay captain, mga kasama. Yun ang dahilan na isang ginamit na dokumento kung bakit napagkatulungan ito sa Triple L at saka sa FL. At ang kasunod doon, humingi sila ng ordinansa dito sa ating sangguniang bayan o reclassification nitong lupaing agricultural na ito. Kasunod doon, halos dito lamang nakakaraang mga taon, kagyat na lumabas ang reclassification ordinance na sinasabing ang lupain na may 700 hektarya sa Hacienda Dolores ay papalitan na ng gamit mula sa agricultural na gamit patungo sa ibang gamit. Malinaw na pagyurak, pagbaliwala sa karapatan ng mamamayan ang nangyaring ito. Hindi man kinonsulta ang mga magsasaka. Walang ginawang public consultation ang sangguniang bayan, ang barangay council para ipakilala sa kanila na mayroon na pala nagmamayari at ang balak sa lupain ito ay gagawin ganito. Na dapat sana bago mapatituluan ng lupang ito, walang ibang dapat na unang-unang magmayari kung hindi itong mga magsasaka. Kung hindi itong mga magsasakang malawon na nagsasaka dito at walang tayong pinagkukunan ng kabuhayan kung hindi ang mamamayan ng Hacienda Dolores. Alam niyo ba mga kasama, pabiro ito pero totoo. Nito lamang ilang nakakaraang araw, naghirap sa bayabas. Yung nagsisigang ng bayabas na bumibili doon sa palengke ng Angeles, halos walang mabili. Dahil hindi na pinapapasok ng mga security at goons ng mga kumpanya ang mga magsasaka para halin ang kanilang produkto dyan sa loob ng Hacienda Dolores. Kaya po ngayon, ang isang plano sa pagkilos na ito, bunga ng pagiging pagtalistasan ng mga leader na lalitan sa Sangguniang Bayan ay humiling sila ng ito pangayang alas 2 at tila naman yata ito ay pinayagan ng nalulungkulan ng bayan sa pagmumula ng ating punong bayan at ng pangalawang punong bayan ng Port Pampanga upang pag-usapan. Una, yung usapin ng pagbabasura ng reclassification ordinance. Bakit kailangan ibasura? Ano ang basihan natin? Sa simula pa lamang, illegal na ang pamamaraan at prosesong ginawa sa pagkakatitulo ng lupain ito sa mga nangamkam ng lupa at nagpapalayas ngayon. Dalawa, ang mga certification na inilabas na kung saan taliwas sa tunay na kalagayan ng lupa na hindi na produktibo, talahiman, ang sinasabi ng barangay captain at walang magsasaka, hindi rin totoo yan, kaya taliwas din na dokumentong ginamit.
para gawing pagbatayan sa pagsasabatas nito. Gayon din, mga kasama, sa pagbubuo ng mga certification ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman kinusulta ang mamamayan natin para sabihin nila hindi na produktibo, hindi na agrikultural ang katangian ng lupain ng Hacienda Dolores, kaya ito ay na-exempt sa sinasabing CARP o CARPER ngayon, at saka sa pagkakaroon ng municipal ordinance na hindi na produktibo ito at hindi na agrikultural ang katangian niya, kaya papalitan na ang gamit nito. Ibig sabihin sa mga babayang ito, may